ang China no nagalit na daw. Pinuwesto na nila ang kanilang warship sa Zamboanga. At ang helicopter bantay sarado na sa Sabino Shoal. Na itong Sabino Shoal na to, ito is pasok pa sa ating EEZ, ating exclusive economic zone, no. Bantay sarado daw sa kanila ng mga China. So ang kakapal at titigas talaga ng mukha nito ng mga China na to, no. Talagang nangihimasok sa ating teritoryo. Gustong-gusto nilang kunin ang ating teritoryo ng mga walang hiyang Chino na to, no. So ito ang bibigyan natin reaction video, no. So kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna bago tayo bagumpisa. And also, syempre, paki-subscribe na rin kay Boss Balita. So sa kanyang video to na ating bibigyan ng reaction. Okay, so umpisa na natin bago tayo magalit sa mga China na to. Base sa balitang kumakalat, PCG palaban. China hinabol mga Pilipino scientists. Pumasok ang dalawang China warship sa Zamboanga. Wow. Ayon sa Filipino marine scientists, kumpirmadong merong ginagawang China sa Sabina. Doon kasi nakapwesto ng mga Chinese. Lahat kasi nang pumapasok doon binubunggo na daw nila. Walang paki-paki kung meron mang ililikas na may sakit. Sa bidyong inilabas kasi ng PCG, tilang rubber boat ang ginagamit sa kanila ng China. Tingnan nyo to mga China, no? Ito mga Chinoy, mga China, no? Ang kakapal talaga naman pagmumukha nila, no? Tingnan mo, inaharang ang ating ating mga Philippine Coast Guard at ang ating Philippine Navy na na may sakit ang ating sundalo sa BRP Sierra Madre, haharangin pa nila. So talaga wala silang mga puso, no? Mantitigas ng mga mukha. Ang kakapal talaga ng mukha nito ang mga Chino na to, no? Gumagamit din sila ng dalawang Chinang helicopter. Ang bangkala mo pag may-ari na nila ang Sabina, malayong malayo pa sa kanilang border. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Pero ayon kay Chinese Foreign Ministry Mao Ning, papayagan lang daw nila sa West Philippine Sea ang Pilipinas basta meron daw paalam ni Mao Ning. Yung tipong sila na nga nangihimasok sa Sabina, tapos gusto pa tayong magpaalam kay Mao Ning. Aba, sira ulo talaga kayo, China. Hindi kami magpapaalam kay Mao Ning. Oy, ang titigas talaga ng mga pagmumukha nito ng mga Chino, no? Si Mao Ning, lalong-lalo na si Mao Ning na yan, no? Magpapaalam pa sa kanya bago tayo pumasok sa atin. Samantalang sa ating teritoryo tayo gumagalaw, bakit tayo naman nakikipag-usap sa kanila para magpaalam? Ang kakapal talaga ang mukha nito mga Chino na to, no? No? Samantalang ang kiniklaim nila sa West Philippine Sea, yung 9-dash line nila. 9-dash line o 10-dash line na sakop daw hanggang Palawan. Ang titigas talaga ng mukha. Ang kapal ng mukha nito mga China, no? So, ito nga ang kiniklaim nila. Pero ang ating kiniklaim ay talagang sakop ng batas ng international law. So, pero itong mga Chino, nag-iimahinasyon na sa kanila yung kanilang historical, pinanghawakan nila yung historical nila, no, na 9-dash line. 10-dash line pa nga yung mga kolokoy na yan, no. 中方在仁爱礁问题上的立场是明确的。如果菲方向中方提前通报，我们可以允许菲方向坐滩军舰运送必要的生活物资以及撤离相关人员，但是菲方不得以此为借口向坐滩军舰运送建筑材料，图谋永久侵占仁爱礁。 Dagdag pa ni Komodo. Tignan nyo sabi ni Mao Ning kailangan daw magpaalam muna pagpapasok ng kanilang teritoryo. Mga ungas pala sila
Dr. J. Tariela, maliban daw sa video ng pangbubunggo, na videoan din nila dito ang hovercraft ng China. Illegal daw ito sa West Philippine Sea nag-iikot. Nagsasagawa daw dito amphibious drill navy ng China. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para pigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Scottish Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na Tignan nyo ang mga Chino nagpakita ng mga lalakas na armas na pandagat para takutin ang ating mga marine researcher. Talagang ang ano nila, no, talagang kakapal ng mukha nito ang mga Chino na to. ang amphibious operation nila is legitimate. Pero speaking of illegal amphibious drill dito ng China, Ayan, illegal na pumasok na yung amphibian ng China. So talaga nakakabulahaw yun Nakakabulahaw sa mga nagre-research na mga Pilipino yan doon sa Sabina. Talagang mga loko-loko talaga 'tong mga Chino na to. dalawang China warship din ang nakitang nag-iikot sa Zamboanga. Makikidaan lang daw sana ang dalawang China warship, pero sa AFP walang lusot sila. Pinasundan kasi nila sa BRP Domingo del Juan ng dalawang China warship. Baka kasi kung saan pa daw sila mapunta. Kaya dali-daling pinauwi ang dalawang China warship. Pinalaya sila sa Zamboanga. Sino bang aggressive? O yan, tingnan nyo naman Talagang napaka-agresibo nitong China. Pati nga pinasok na ang Zamboanga. Yung dalawang China warship na sa Zamboanga. Anong ginagawa niyan dyan? Mga talaga na to. Itong mga... Naku, kung pwede lang ba magmura talaga, no? Itong mga Chino na to, no? Mga walang hiya. Ba't nandyan sila sa ating karagatan, sa Zamboanga pa? So, ibig sabihin, meron silang ginagawa. So, dapat talaga, itaboy na yan. Ang aggressive ang China kasi wala silang karapatan na to be in there in the first place. May dalawa kaming nakita that suggest to us that an acoustic survey. Ang nakakatawa lang talaga sa ating gobyerno, no? Puro ngawa lang Walang action. Was conducted. One was yung survey lines or track line, yung movement ng barko. Maganda na ginawa ng crew ng Teresa Magbanwa na i-monitor yung movement at nakalag bali yun. So yung paggalaw niya ay hindi yung erratic. Talagang natutuwa, nakakatawa, na nakabwisit, na nakakalungkot yung ginagawa ng ating gobyerno yata. Hanggang monitor na lang, no? Tingnan nyo, puro monitor, ganitong barko, pumunta sa ganito, sinundan na ng ating PCG. Puro ganun na lang, no? So wala ba talaga magagawa? Na di ba pwedeng itaboy o kung ano man gawin, kumbaga, para katakutan, para matakot naman. Wala, no? Meron siyang pupunta dito, tapos babalik, magmumove ng konti, ganyan, no? Very puro regular ganyan. yung movement niya. Puro ganyan na lang, alam ng mga Pilipino ng kung anong movement ng barko ng China. We conduct similar movement. We design the same track line for when we do acoustic surveys. Nakita namin na nakalagay sa gilid ng natitirang research vessel na maliit yung device na palagay namin ay kapareho ng ginagamit din namin sa MSI. No? Yun yung dahilan kung bakit nabanggit ko na posible na sila ay nakapag-conduct na rin ng detalyadong acoustic survey. Sir, with the track line po na sinasabi nyo, kaya ba nating malaman kung gaano yung lawak na yun nung survey na ginagawa na po nila? At least for what was documented, no? Kasi ang Teresa Magbanwa ay kailan lang naman napunta doon. So kung ano yung na-document ng Teresa Magbanwa, yun ang sigurado tayo na ginalawan nila. At kung anong survey man ang ginawa nila, then doon nila yon nagawa. Na-establish ng Teresa Magbanwa yung movement ng kanilang divers. At alam nila na diving ang ginagawa kasi pinuntahan
Philippine Coast Guard yung activities na yon. So alam natin So talagang ano no, pagdating sa monitoring ang gagaling nila no. na nakapag-live din sila doon. So sir, gaano kalawak? Meron po ba tayong data or ano? May data pero hindi ko alam sa ngayon kasi pinakita lang naman yon sa amin nung nagdi-discuss kami doon sa barko. So sir, clarify ko lang po, for context lang din. Kasi sabi niyo po kanina, yung sa tungkol sa sasakyan, ganyan. Pero kung idadali natin siya sa konteksto ng West Philippine Sea, masasabi ba natin na yung ginagawang reclamation na iyon, na possible reclamation na iyon ay for ports na pwedeng magparkan ng malalaking ships? Banggitin ko na lang yung submarine. Para iwalay O, tayo. tignan nyo ha. Alam nila no. Alam na yung mga movement, alam nila yung movement ng China. So, pero wala naman magawa. Sa reclamation, the survey, that's not the typical survey for reclamation. Okay? Again, as I mentioned earlier, if we are to reclaim, why reclaim a very deep part when in fact we already have a lot of shallow area? Diba? Masyado tayo nagpupumilit doon, but the data suggests otherwise. But we're not saying that they have no intention of doing so. They might. But sa ngayon, kung ano yung nakikita natin na klaro, yun yung sinasabi natin na mga posibleng ginawa nila. Thank you, sir. Sa mga doctors po natin, sir, yung po bang, aside from yung surveying the area to see the health of parts of West Philippine Sea, yung data nyo po ba na nagagather nyo, pwede rin bang ma-utilize, say, ng DFA in evaluating kung magkano ang atraso ng China pagdating sa ecological damage ng kanilang mga activities? At kung kaya ho ng data nyo ibigay yon, are you engaged with DFA dun sa aspeto na iyon? Well, your question is based on the presumption that the bleaching was caused by another country. Parang ano naman, parang mangyayari yata na naman gano'n Yung ano nga, kinasuhan ng China tungkol sa mga illegal na reclamation, illegal na pagsira ng mga kalikasan sa sa West Philippine Sea, kakasuhan. Tapos humihingi yata, parang gano'n, hihingi yata ang Pilipinas danyos na danyos, kwarta yun hihingi ng danyos. So, ganun na naman mangyayari. Diyos ko, pera-pera na naman. But we're saying that in fact it's part of the overall warming of the ocean. Okay? But should there be a place where it is clear that the damage is due to an action of a certain country, then a survey similar to what we did can be used for evaluation. And in fact, as I mentioned earlier, we visited Escoda last year. A survey was done by MSI and partners through the project which is called Reinvest Project. It is funded by the OST. Okay mga guys, so talagang itong mga Chino na to sinisira ang ating kalikasan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa mga katabi ng Sabina Shoal. So talagang kakasuhan daw ng Pilipinas sa UNCLOS, panibagong kaso na naman, tapos gusto yata ng Pilipinas magbayad ang China sa kanilang mga danyos perwisyo sa West Philippine Sea. So talagang nakakatuwa, nakakainis lang yung mga ang nagiging action ng ating gobyerno So talagang money. So ewan natin, walang ginagawang action para tumigil lang ang mga China sa kanilang agresibong gawain diyan sa West Philippine Sea. So okay So talaga nakakalungkot lang. So okay mga guys kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?